Tanawin natin si Attorney Rene Bueno, ang latest upload niya. Hindi nga ba Pinoy si Alan Peter Cayetano? Actually, nabanggit na ito ni Sentry kahapon. Nabanggit na to. Pakinggan natin. Attorney, pasok. Ayaw na naman. Ano nangyayari sa mouse natin? Nagluloko talaga. Wait lang ha. Nagahang tong mouse natin. Diyos ko po, Rudy. Mouse nga ba o ano? Ayaw mag-click oh. Oh my God. Dali. Anong nangyayari sa mga kuha natin? Teka lang. Or ba't ayaw pero pwede mag-refresh. Bakit ayaw pumunta dito? Ayun! Lunod sa requirements. Mentos muna! Mentos, yes, the fresh! Alam ni nanay na ang Colgate Maximum. Alright, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Pasok tayo, Attorney. Sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa pong napakainit na issue, mas mainit pa sa init ng araw na nararanasan natin sa kasalukuyan. Kaya ihanda po ninyo ang inyong mga utak at ang mga tissue. Itabi sa inyong tagiliran. Baka kasi duguin kayo sa batas o kaya naman ay maiyak kayo sa tawa. So ang topic po natin ngayon, ito po ay isang klasikong teleserye sa politikang Pilipino. No? Hindi teleserye sa pelikulang Pilipino sa politikang Pilipino. Ito yung ito yung citizenship po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi may mga chismis po at mga aligasyon na hindi raw siya tunay na Pinoy si Alan. Ang sabi ng iba, Amerikano yan si Peter Cayetano, so dapat matanggal niya yan sa Senado. O kaya, si Baki na yan. No? Ang mas malala nito, no, baka isa raw si Alan Peter Cayetano, no, na isang stateless person o yung taong walang kumukup-kup na bansa. Yung tipong hindi siya tinatanggap sa Pilipinas, hindi rin siya tinatanggap sa Amerika, kahit sa Africa, no? Parang ikaw lang, 'di ba? Hindi ka na tinanggap ng ex mo kasi babaero ka, no? Tapos akala mo sasagutin ka ng panibagong pinopormahan mo, kaso hindi ka din tinanggap ng bago mo. So ang sakit nun, 'di ba? Kaya ngayon po, hihimayin natin ang batas gamit ang ating saligang batas. Siyempre yung 1987 Constitution. At bukod dyan, may mga desisyon tayong baon ngayon, mga desisyon ng Korte Suprema. Kung tawagin natin ay jurisprudence. Pero siyempre, may haluan natin ng konting political chika. So ang kwento po natin ay sisimulan natin kung kailan pinanganak si Alan Peter Cayetano, saan siya pinanganak, sino ang kanyang mga magulang. Diba? So balikan po natin yung taong 1970. Noong October 28, 1970, no? Pinanganak po si Alan Peter Cayetano. Ito ngayon, ang tanong, sino tatay niya? Diba? Ang tatay niya ay ang sikat na abogado at yung yumaong senador na si Rene Compañero Cayetano. Ayan sa itsura pa lang makikita niyo, Pinoy na Pinoy ang itsura niyan. Pero gusto natin malaman, sino ba nanay nito? Ang nanay po ni Alan Peter Cayetano ay si Sandra Schramm. No? Hindi Sandra Sandra Schramm, isang Amerikanong taga Illinois. Okay, yan ang nanay niya. Yan ang kanang-kanaya, no? Kaya kung titingnan mo itsura ni Alan Peter, medyo may pagkatiso yan, di ba? So dito pa lang may conflict of interest na sa dugo niya. So dahil dito, pinanganak si Alan na may dalawang citizenship. Siyempre tatanungin niyo, paano nangyari yung dalawang citizenship? Hindi yung magic, no? Batas po ang may gawa nun. Kaya nagkaroon siya ng dalawang citizenship. Ngayon, sir, ano naman yung batas na yan? Okay, so ganito yan. Sa ilalim po ng 1935 Constitution. Ang 1935 Constitution po kasi ang siyang batas na ipinatutupad nung pinanganak si Alan Peter Cayetano. Malinaw doon, nakasaad sa Article 4, Section 1, Paragraph 3. Those whose fathers are citizens of the Philippines ay mga mamamayang Pilipino. Those whose fathers are citizens of the Philippines are Filipino citizens. Yan yung nakasulat sa ating saligang batas. So, ang ibig sabihin, dahil ang tatay niya, na si Compañero Cayetano, na isang Pinoy, automatic yan, by operation of law, natural-born citizen, si Alan Peter Cayetano. Ginamit ng Pilipinas ang prinsipyo ng jus sanguinis,
Yung bang binabase sa dugong nananatili sa katawan mo. Right of blood. Kung ano ang dugo ng magulang mo, ng tatay mo, yun din ang citizenship mo. Kung dugo ng tapat na Pinoy ang ama mo, Pinoy na Pinoy ka. Kung dugo ng politiko, well, baka may pangarap ka rin tumakbo bilang politiko, di ba? At yan na nga ang nangyari kay Alan Peter Cayetano, di ba? Sinunod ang yapa ng kanyang nasira o nagyumaong ama na si Kompanyero Rene Cayetano. Pero teka, no? Yung nanay niya ay Amerikana. Sa batas naman ng Amerika, ginagamit naman nila doon yung prinsipyo ng ius sanguinis para sa mga anak ng mga citizen nila sa labas ng Amerika. Kaya ang Amerika, sabi kay Alan, you are an American citizen. O di ba? Ang swerte ni Alan Peter Cayetano, nung sanggol siya, dual citizen siya ng legal. Wala siyang ginawa. Eh, by virtue of the US immigration law and the Philippine law, dual citizen si Alan. Pinoy na, Amerikano pa. No? Parang ano lang, parang combo meal sa Jollibee. May burger ka na, may spaghetti ka pa. No? Hindi niya hiningi yun. Hindi niya pinili. Sadyang ganun lang ang batas ng dalawang bansa nung pinanganak. Etong Senate President na nahaharap sa napakaraming legal na problema ngayon. No? Okay. Ngayon, may nabasa kasi tayo na yung may mga politiko, may mga vloggers na sasabi na nung dapat ng 21 years old yan, elect na ng Philippine citizenship. No? Okay. So pag-usapan natin yung alamat ng age 21 at ang fake news ng pagpili ngayon, no, ni Alan, no, na maging Filipino citizen nung dapat maging 21 years old siya. So ito yung isa sa pinakamagandang bahagi ng chismis, no, na bumabalot ngayon sa katauhan ni Alan Peter Cayetano. Sabi kasi ng mga kritiko, nung nag-21 years old daw si Alan, hindi raw siya nag-elect o pumili, no, ng Philippine citizenship. Niyakap daw niya ang pagiging Kano, kaya nawalan siya ng pagka-Pinoy. Okay, pero sandali lang. Dahan-dahan sa kape ha, baka matapon yan at mainit. No? At baka ma-heart attack pa kayo dyan. May malaking legal misunderstanding po sa puntong ito. So, papaliwagan natin. So, saan ba galing yung idea na saan galing yung idea na pagpili ng citizenship pag dumating ka na sa edad ng 21? Okay. So yung concept na yan, yung idea na yan ng mga kritiko na pipili ka ng citizenship mo pagdating mo ng 21 anyos, galing pa rin yan sa 1935 Constitution. Saan nakalagay? Article 4, Section 1, Paragraph 4. Pero, para kanino ba yung batas na yan? Kanino applicable yung Article 4, Section 1, Paragraph 4 of the 1935 Constitution, which is the applicable constitutional law when Senator Alan Peter Cayetano was born. Okay? Sabi ng Constitution, ang mga obligadong mag-elect o pumili ng Philippine citizenship patungtong sa edad na majority. Nung araw kasi 21 no? Kung ang nanay mo ay Pilipino, pero ang tatay mo ay dayuhan, okay? So mag-i-elect ka ng Filipino citizenship. Kung ang nanay mo ay Pilipino, pero ang tatay mo naman ay dayuhan. Kasi noong panahon na 'yon, medyo patriarchal, no? Ang lipunan natin. Sumusunod ang citizenship sa tatay. Okay? Kung ano yung citizenship ng tatay mo, ganun kaya. Yun ang citizenship mo. Kaya kung ang tatay mo ay dayuhan, kailangan mong formal na pumili kapag nagkaisip ka na. Kung magkakaisip ka. Joke lang. Sa batas, mga araw sa saligang batas. Kung ang tatay mo ay dayuhan, kailangan mong formal na pumili, no, ng citizenship mo kapag nagkaroon ka na, nagkaisip ka na sa edad na 21. When you reach the age of majority, that is the time that you need to elect your citizenship. You need to choose. Pero ulitin po natin itong kwento ni Senate President Alan. Ang tatay niya naman ay Pilipino. Kaya legally speaking, hindi applicable kay Alan yung provision na nabanggit natin. Hindi niya kailangang pumili sa edad na 21 dahil noong unang uha pa lang niya sa mundo, silyadong Pinoy siya sa ilalim ng Section 1, Paragraph 3 of the 1935 Philippine Constitution. Okay? Because that is the applicable constitution when he was born. Okay? Your move. Again, sa mga bagong pasok, mga absat, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright? Ang pag-aatas sa kanya na mag-elect pa ng citizenship sa edad na 21 ay parang pag-aatas sa isang taong kasal na mag-propose ulit sa asawa niya. Oh? Eh, para saan pa? Eh, kasal na nga kayo. Ang kulit mo rin, no?
Ngayon may hirit pa po yung mga kalaban sa politika ni Alan Peter Cayetano. Ito po pinaliliwanag natin ha. Wala po tayong kinakampihan, hindi porket marami sa atin ang ayaw kay Senate President Alan Peter Cayetano. Pagdating sa mga ganitong usapin na may kinalaman ng saligang batas, hindi pwedeng susundin natin sa pagpapaliwanag ng ating mga batas, di ba? Lalo na yung ating konstitusyon, di ba? So sabi ng mga kalaban sa politika ni Alan, na-issuehan daw ito ng Alien Certificate of Registration dahil idiniklara siyang Amerikano ng kanyang mga magulang para sa ilang dokumento na kinakailangan dyan sa Immigration Department. Sabi nila, patunay daw ito na tinalikuran na niya ang Pilipinas, no? Kasi bakit kami ACR? Bakit kami Alien Certificate of Registration? So dito pumasok yung desisyon ng Korte Suprema noong araw, yung tinatawag natin ng jurisprudence, no? Sa ilalim po ng Commonwealth Act number 63, ang pagka-Pilipino ay nawawala lang sa mga partikular na dahilan. No? Halimbawa, ganito, nagkaroon ng naturalization sa ibang bansa. Ano yung naturalization? Yung formal kang nag-apply para maging citizenship doon. Okay, no? Naturalization. O kaya nagkaroon ng hayagang pagtalikod, no? Sa iyong kasalukuyang citizenship. Yung express renunciation of your citizenship. So dalawa na, naturalization sa ibang bansa, yung express renunciation. At yung panunumpa ng katapatan sa ibang bansa, pagtungtong ng edad na 21 anyos pataas. Ngayon dito, sa mga binigay kong ehemplo, ano po ang sabi ng Korte Suprema sa mga kasong katulad nito? Okay? So meron tayong mga landmark case dyan katulad nung tanyag na kaso ni dating Vice Mayor Mercado at dating Vice Mayor din ng Makati City na si Edo Manzano at Valles versus Comelec. Si Edo Manzano, kilala niya, di ba? Naging vice alcalde yan ng Makati noong araw para doon sa mga hindi nakakalam at medyo bata-bata pa ngayon. So nag-renounce nga ng citizenship niya ng US dahil dati yung US, I think na Army or US Navy, pinunit pa nga niya yung passport niya na inisyu ng Amerika, di ba? So dito sa mga kaso na to, sabi po ng korte, ang mga aksyon na ginawa ng mga magulang noong minor de edad pa ang bata, no? Ulitin ko, sabi ng Korte Suprema, ang mga aksyon na ginawa ng mga magulang noong menor de edad pa ang bata, gaya ng pagkuha ng alien certificate or yung foreign passport, ay hindi po sapat para mawala ang natural born citizenship ng isang tao. Manag yan ha, hindi dahilan niya para mawala ang citizenship ng isang tao. Ang tanong, bakit? Dahil yung bata, walang legal capacity niya na mag-renounce ng kanyang sariling bansa. Ano naman malay ng bata? Di ba? Minor de edad Hindi mo pwedeng bawiin ang karapatan ng isang tao dahil sa desisyon ng mga magulang niya. Umiiyak pa siya sa duyan. Dumidede pa yan ng gata sa nanay niya. So, kung nagpa yung tatay niya, ano naman kinalaman ng bata doon? Hindi niya desisyon yun. Okay? Ngayon, hindi rin nag-naturalize si Alan sa Amerika nung tumanda siya. No? Wala siyang sinampang naturalization. Bakit? Bakit pa siya mag-a-apply ng naturalization? Amerikano na nga siya mula nung pinanak siya dahil sa nanay niya. Di ba? Pinaliwanag ko kanina, no? Automatic by operation of law, Pinoy na kanupa. Okay. Kaya walang deliberate act si Alan ng pagtalikod sa Pilipinas noong kabataan niya. Okay. Pero ito na ngayon yung plot twist. Yan na. Noong dekada 90, no? Nagpasya si Alan Peter Cayetano na pumasok sa politika sa Pilipinas. Siyempre, dyan magkakaroon ng banggaan. Yung nakasulat din to sa saligang batas, no? Kung magkakaroon ng banggaan dyan tungkol doon sa dual citizenship at dual allegiance. Ayan. Itong tinidiscuss ko sa inyo, simula yung kanina, yung Article 4, Section 1 ng 1935 Constitution, no? At ito naman dual citizenship at dual allegiance, mga favorite question po to sa political law, sa bar examination. Almost every other year, binibigay ito sa bar exam. So, napaka-importante nito provision na to. So, alam to lahat ng abogado at student of law. No? Sa ilalim po ng ating batas, okay lang ang dual citizenship na dala ng kapanganakan. Ha? Pero kapag tatakbo ka sa pampublikong office, bawal ang dual allegiance. Okay? Dual allegiance. No? Yung pagkakaroon ng katapatan sa dalawang bansa. Okay? Hindi pa pwede yung I love the Philippines ngayong umaga. Tapos bukas, God bless America ka naman kapag nakita. So, bawal ang dalawang mukha sa politika. Lagot ka. Bawal ang dalawang mukha sa politika. Sorry. No? Marami palang dalawang mukha sa politika. Pero sa citizenship, bawal talaga yan. Okay? Okay. Para makatakbo ka bilang konsehal, kasi si Alan Peter Cayetano, dating konsehal yan sa, alam ko, sa Pateros, di ba?
para makatakbo kang konsehal sa isang bayan o kongresista at kalaunan nga ay naging senador pa nga siya. Ano po ang ginawa ng Senate President na si Alan Peter Cayetano? Okay? Noong 1998, bago siya kumuha ng bar exams, at tumakbo sa eleksyon, formally, nirenounce niya yung kanyang citizenship sa US, sa harap ng gobyerno ng Amerika. So, formal yan na renunciation of US citizenship. Kasi requirement niya sa US immigration law, talagang you need to formally file your renunciation of US citizenship. So, pero hindi doon nagtatapos yan. Dapat kasi may approval yun. Kaya noong 1999, official itong inaprubahan ng US Department of State at nabigyan siya ng Certificate of Laws of Nationality of the United States. Kung matatandaan nyo po, last year binlog ko to pero ang subject natin noon si Erwin Tulfo. Ito yung hinahanap ko sa vlog niya noon, Certificate of Laws of Nationality of the United States, na walang pinakita si Erwin Tulfo kasi may question din about the issue of citizenship of Erwin Tulfo. But anyway, tingnan nyo po yung vlog ko last year niya about Erwin Tulfo. Ibig sabihin, binitawan ni Alan ang kanyang pagka-Amerikano. Iniwan niya ang green card, ang blue passport, at ang pangarap niya na makabili ng murang tsokolate sa States na walang visa. Bakit? Para sa paglilingkod sa bayan. Para sa paglilingkod sa Pilipinas. At syempre, para legal din siyang makatakbo sa posisyon. Kasi mismo sa bar exam, pag hindi ka natural born citizen at may iba kang citizenship, di ka pa pwede kumuha ng bar exam. Marami nang na-disqualify as a lawyer because of that, yung mga Chinese na kumuha ng bar exam na later on nalaman na may dalawang citizenship. Ngayon, ito po ang tanong ng mga kritiko. Kung nirenounce niya ang pagka-Amerikano, nag-apply ba siya para maibalik ang pagka-Pinoy niya sa ilalim ng Republic Act 9225 o kung tawagin natin the dual citizenship law? May nakapakinggan kasi akong vlog, dinidiscuss mga komentarista na hindi naman daw nag-reacquire ng Filipino citizenship si Alan Peter Cayetano. Ito po yung sagot dyan. Hindi niya kailangan yun. So bakit hindi niya kailangan? Kasi hindi naman wala yung pagka-Pilipino ni Alan Peter Cayetano. Ang nirenounce niya o itinapon niya lang ay ang kanyang US citizenship. Ang kanyang pagiging natural-born Filipino citizen na nakuha niya noong 1970 mula sa tatay niya ay nananatiling buo, buhay at walang galos. Paglapas pa lang niya sa puwet ng nanay niya Pilipino na yan, Pinoy na Pinoy dahil ang tatay niya ay isang Pinoy at sa ilalim ng 1935 Constitution, Pinoy na Pinoy siya. Okay? Parang ganito lang yan. May dalawa kang cellphone. Isa dito, isa dito. Isang iPhone, isang Android. Itinapon mo yung iPhone mo, Kasi bago sa trabaho mo yung dalawang iPhone o dalawang phone, Ibig sabihin nun, nawawala rin ba yung Android mo? Kasi iPhone, Android. Tinapon mo tong iPhone, hawak mo pa rin yung Android mo. So, nasa iyo pa rin yung Android mo. Bakit? Hindi mo naman tinapon tinapon mo lang yung iPhone. Diba? So, andito pa rin yung Android, hawak-hawak mo, kaya nasa bulsa mo. So, hindi siya nawala. Dahil nag-decide yung itago Diba? Okay, pero hindi mo ginagamit sa loob ng opisina. Ganito yan. So, ang tanong ngayon dito, ano ba talaga si Alan Peter Cayetano ngayon? Pilipino ba? Or US citizen ba? O stateless person ba siya? Ang sagot, malinaw pa po sa sikat ng araw na siya ay isang ganap at natural-born Filipino citizen in accordance with the 1935 Constitution and pursuant to the decision of the Supreme Court in the case of Mercado versus Edo Manzano. Yun. Malinaw na, Sir Leonardo. Pilipino, itong si Cayetano. Bravo! Tuloy. Sa pantanong, stateless person ba si Alan? Ang kahulugan po ng isang stateless person sa ilalim po ng 1954 Convention relating to the status of stateless persons ay isang individual na hindi itinuturing na pambansa o citizen ng anumang bansa sa ilalim ng operasyon ng kanilang mga batas. Okay, so kung mapapansin nyo, nagsimula tayo sa Article 4, Paragraph 1, 1935 Constitution, nirelate natin sa 1987 Constitution, ngayon naman dito sa batas na sinasabi ko. Medyo, pag hindi mo naintindihan lahat yan, yung dual citizenship law, yung repatriation law, ay malilito ka dyan. Okay, so si Alan Peter po ay hindi po stateless person dahil kinikilala siya ng Republika ng Pilipinas bilang mamamayan nito. Ang COMELEC mismo nga di ba? Ang COMELEC mismo at ang mga korte ay paulit-ulit nang nagbasura ng mga petisyon laban sa kanyang citizenship
tuwing tumatakbo siya sa eleksyon. Pero palagi naman siyang kinakatigan ng batas, yung pagiging Filipino citizen ni Alan Peter Cayetano, na mamaya baka magkaroon ng rigudon dyan, pero hindi tayo sigurado. Yun naman ang chismis, no? So, wasiwasan natin yung chismis, fake news. Kaya sa mga nagpapakalat ng chismis na stateless siya, sabihin nyo sa kanila na magbasa-basa naman ng konstitusyon at jurisprudence kapag may oras, no? Yun. Basa-basa lang pag may time, di ba? Hindi pa TikTok, Facebook, no? At Buti na lang, nandyan si attorney, mga kakabsat, pinaliwanag. O, mga kabsat ha, Pilipino, itong si Cayetano, mga kakabsat. O, di ba? Tumakbong ang mayor, tumakbong congressman. Di ba? Kaya Pilipino yan. Di ba? Pero mga kabsat, Diyos ko po, Lord, mukhang matatapos na ang kanyang termino, Diyos ko Lord, bilang Senate President. Nako po, meron siyang pahayag, pero wag na natin basahin. May pahayag siya sa kanyang Facebook. Silipin nyo na lang mga kabsat. Meron siyang pahayag. Gusto niyang hiyakatin yung mga minority black na sana sumama sa kanila. Ngik. Ngik. But anyway, last topic tayo, Sir Leonardo. Ito na yung final topic natin. At ito yung iiwan ko sa ating live stream. Maraming salamat again sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe.